Hello everyone! Magandang good morning and good afternoon and good evening po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Alright, so we are here again at syempre andyan po kayo para samahan ako sa pagbabasa. Alam niyo po ba na ako po ay nagbabasa ng Bible? Ako po muna yung nabibless. Kasi ang daming knowledge, wisdom na nakukuha ko comes from God or ang wisdom na binibigay sa atin ay galing sa Panginoon, hindi po galing sa iba, galing principle, kundi galing po sa Panginoon. Kaya I'm happy na ako ay nag-live everyday, ako po ay natututo at the same time. Okay, at hoping and praying na kayo rin po ay natututo. Okay, at nawa, okay, maging blessing po yung ating pagbabasa. Alright, so ngayon po ay nasa Mark chapter 1. Okay, last ilang verse ba to? 2, masama namin yung verse. Okay, nasa Mark chapter 1. Okay, or yes, Mark chapter 2 pala tayo. Okay, verse 23 hanggang 28. Okay, so bukas po ay chapter 2 na po tayo sa Mark. Okay, so medyo mabagal tayo pero slowly but surely okay na naiintindihan natin at nananamnam natin yung pagbabasa. Okay? So, basahin po natin yung verse 1. Okay, ang ating pamagat pala, makikita natin dyan sa ating caption, okay, na ang Panginoon ng Sabat at katanungan sa pagpa-fasting or pag-aayuno. Alright, sabi dito sa verse 18, dun muna tayo sa part na katanungan sa fasting. Alright? Sabi dito sa verse 18, ang mga lagad ni John at yaong mga Fariseyo ay nag-aayuno or nagfa-fasting. Okay? Lumapit sila kay Jesus or ng Diyos at sinabi sa kanya, bakit nag-aayuno or nagfa-fasting ang mga alagad ni John at yaong mga Fariseyo? Ngunit ang mga alagad mo ay hindi nag-aayuno or nagfa-fasting. Sinabi ni Jesus sa kanila, makapag-ayuno ba ang mga anak ng silid kasalanan habang ang lalaki kakasal ay kasama nila? Hindi sila makapag-ayuno sa panahong kasama nila, okay, ang lalaking ikakasal. Ngunit darating ang araw na siya ay kukunin sa kanila at saka sila mag-aayuno sa mga araw na iyon. Wala sinumang nagtatagpi ng bagong tela sa lumang damit, sapagkat kung ang bagong telang tinagpi ay umurong babatikan nito, ang lumang damit at ang punit ay lalong alaala o lala. Walang sino mang nagsasali ng bagong alak sa lumang sidlang balat kung hindi ay papaputukin ng bagong alak sa sidlang balat at ang alak ay matapon at ang sidlang balat ay masisira. Sa halip, ang bagong alak ay dapat isalin sa bagong sidlang balat. So when it comes to katanungan sa pag-aayuno, okay, so ang pag-fasting po ay this is a blessing especially to me because ako po ay nagpa-fasting, okay, ilang oras din yung pag-fasting ko. So I will try din mag-fasting ng 5 meals, okay, na-try ko yan. At andun yung Holy Spirit, okay, kasi ang Diyos nag-fasting po siya ng 40 days and 40 nights. Okay, siya ba ay namatay kasi nag-fasting siya? Ibig sabihin po kasi ng fasting, okay, may fasting kasi na nag-diet ka, so may fasting din para sa Panginoon. So, you want to hindi maglas yung ating katawan kasi minsan kasi, okay, napapakain natin yung ating katawan. So, hindi na nangusap yung Holy Spirit. Okay, so kung gusto natin na kahit papano, hindi natin pinapakain yung ating katawan, kasi yung last full thing, especially pag kumakain tayo. So, kaya tayo nag-fasting, it is because we want to maramdaman yung Holy Spirit, okay? Mangusap ang banal na Espiritu, kasi hindi naramdaman yung katawan natin yung masarap na pagkain, okay? Kasi, kaya tayo nag-fasting, kasi decision natin na mangusap. And then, kaya tayo nagpa-fasting kasi meron tayong prayer, okay, para sa Panginoon, na gumawa ang Panginoon
meron tayong prayer na sana ito ay sagutin ng Panginoon. Pwedeng yes, pwedeng no, pwedeng wait. Okay? So, yun yung ibig sabihin po ng pagpa-fasting. Okay? So, ikaw, kung gusto po natin mag-fasting, okay, huwag kayong kumain ng lunch. Okay? O breakfast or dinner. Okay? Para sa Panginoon. So, kaya po tayo nagpa-fasting kasi, yun, for example, okay, meron tayong gustong ipag-pray na sana mas effective. Okay? Kasi nga, tayo ay nag-request sa Panginoon. Okay? Kaya tayo nagpa-fasting. Okay? At, dito, okay, nagtatanong yung mga Pariseo na bakit lumalapit or yung mga Pariseo ay nag-aayuno, lumapit sila sa Jesus, sinabi sa kanya, bakit nag-aayuno ang mga alagad ni Juan at yung mga Pariseo? Ngunit ang mga alagad mo ay hindi nag-aayuno. Okay, so, ang pagpa-fasting po ay napakasarap, napakaganda. Okay, hindi man natin napapasarap yung ating katawan, nabibigyan ng pagkain, pero yung fasting po, dito po natin naramdaman ang Panginoon. Okay, siya po ay nangungusap. Okay, ang banal na espiritu ay andyan. Okay, at alam niyo po ba na kapag ako po ay nagpa-fasting at nag-share po ng Word of God, nararamdaman ko po din yung banal na espiritu. Okay po, at hoping and praying ko rin na sana yung mga nakikinig ay blessing. Okay, at doon ko naramdaman ang Panginoon. Okay, ang banal na espiritu. Kaya, when it comes to fasting, okay, maganda siya mag-fasting, okay? Masarap, especially kapag ikaw nagbabasa ng Bible, okay, ikaw ay nagpipray, okay? Maganda talaga na mag-fasting tayo, okay? And then dito, sa verse 23, okay, ang Panginoon ng Sabat. When it comes naman itong Sabat na to, ito yung Sunday, okay? Sabi sa verse 23, nangyari nga na isang araw ng Sabat, si Jesus ay dumaan sa bukirin kasama ang kanyang mga alagad. Habang naglalakad sila, namitas ang mga uhay ng trigo ang kanyang mga alagad. Kaya ang mga Fariseo ay nagsabi sa kanya, narito bakit ginagawa nila ang pinagbabawal sa araw ng Sabat? Sinabi niya sa kanila, hindi ba nyo nabasa kung ano ang ginawa ni David nang siya ay nangangailangan at nagutom? Siya at sila ng mga kasama kung paano siya pumasok sa bahay ng Diyos ng si Abiathar, ang punong sacerdote, at kinain ng tinapay na handog sa Diyos na hindi dapat kainin, maliban lamang sa sacerdote, at binigyan din niya ng kanyang mga kasama. Verse 27, sinabi rin ni Jesus sa kanila, ang araw ng Sabat ay ginawa para sa tao, at hindi, okay, ang tao para sa araw ng Sabat. So, ang Diyos po ay ginawa niya po ang church or Sunday, okay, para po sa tao. Diba? So, bakit merong church? Bakit may Sunday service? Para po sa atin. Kailangan po natin ang church or pagsisimba, okay, para po tayo po ay magkaroon po ng knowledge, okay, at ma-apply natin sa ating buhay. Okay, magkaroon tayo ng fellowship sa mga tao. Okay, at madami tayong matutunan sa ibang tao na kapalit sa pananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon, ang araw ng Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa araw ng Sabat. Okay, so ang Diyos po ay gumawa po siya ng Sunday morning, Sunday afternoon. Okay, at tayo ay mag-church kada Sunday. So mostly kasi ang Sunday po, yun po talaga is Sundays for the Lord, para sa Panginoon yung Sunday. Okay, ginawa niya yun para po sa atin, hindi po yung Sabat ay ginawa para sa, or yung Sabat, okay, hindi ang tao para sa araw ng Sabat. Verse 28, kaya nga ako, na anak ng tao, Panginoon din ang araw ng Sabat. So, nawa tayo po ay nagsisimba. Okay, ngayon ay Sunday. At kung mapapansin niyo po, naka-polo long sleeve ako kasi sa galing na po ako sa church. At nawa ay pagtuunan po natin pansin ang pag-church. And take note, okay, yung pag-church po ay hindi po yun nakakaligtas. Okay, it means, okay, hindi tayo maliligtas sa impyerno. Okay, so madaming mga tao na pag ikaw ay nag-church, pag umalit ka raw dun sa church, okay, kabilang ka na sa church na yon, ikaw ay maliligtas na isa
impyerno at sa langit ka mapunta. So, wala namang sinabi sa Bible na ganun. Ang sabi sa Bible, okay, sabi sa Revelation 21:8, okay, lahat ng sinungaling ay hindi makakapunta sa impyerno. Sila ay part doon sa impyerno. At doon naman sa Romans 3:23, okay, for all have sinned and come short of the glory of God. Ibig sabihin po, ay hindi po makakaabot sa kalitian ng Panginoon lahat ng mga kasalanan. Romans 6:23, okay, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So tayo, kapag tayo nakagawa ng kasalanan, okay, diretso na po tayo sa impyerno. But, sabi sa John 4:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Hindi po yung church yung magliligtas sa atin sa impyerno, kundi ang magliligtas po sa atin ay ang Panginoon. Ano kailangan natin? Romans chapter 10 verse 9 to 10. Okay, kailangan po nating confess, humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Okay, at taos puso tayo magpangumba sa Panginoon, humingi po tayo ng tawad. And verse 10, okay? Or verse 9 to 10, okay? Kapag siya ay tinanggap mo siya bilang tagapagligtas, ikaw ay maliligtas. Okay, sa Bible 10 na kapag ay tinawag mong Panginoon, ikaw ay maliligtas. Hindi yung pagtawag ng Panginoon, ganito, hindi. Kundi, ikaw ay nanampalataya at nagtiwala sa Panginoon. Yan na yung darating na yung time na ikaw ay maliligtas sa impyerno. Okay? So, if you want to gusto mong ma-save sa impyerno, we need God. Ang Diyos lang yung kailangan natin sa buhay natin para tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa impyerno ay merong una hindi namamatay at sobrang init. Dito mainit na, nagagawa pa natin paraan. Pero sa impyerno hindi na po natin magawa ng paraan. Because hell is eternal. Habang buhay na po tayo doon. Once na napunta po tayo, kung namatay tayo sa lupa, diretso na tayo sa impyerno. Pero dahil nandito yung Bible na sinasabi, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ang Diyos yung daan para tayo po maligtas sa impyerno. Ano pang kailangan natin? Papasukin po natin ang Diyos sa ating buhay. Okay? Tanggapin po natin siya bilang tagapagligtas. Magsisi po tayo sa ating mga kasalanan. So we have a prayer. Sundan mo ako sa prayer. Ito yung acceptance of prayer or sinners of prayer. Okay? At hindi ito po yung magliligtas sa'yo, yung prayer na yun. Kundi ang pinupoint ko, ang Diyos po yung magliligtas sa atin. Kailangan lang po natin ay mag-pray, okay? At tanggapin po natin siya. Magpapagawa po tayo. So pray, let's pray. Sundan niyo po ako. Panginoon, salamat po sa inyong buhay dahil kayo po ay napako sa krus para bayaran ang aking kasalanan. Ako po ay nagpapakumbaba at humihingi ng tawad sa aking mga kasalanan. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok po kayo sa aking buhay at papasukin niyo po ako sa inyong kaharian. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Romans chapter 8 verse 1. Okay, kung sino man ang tumanggap sa Panginoon ay wala na pong hatol at kung sino man ay naka-Kristo, wala nang hatol. Alright, so congratulations. Okay, at ang Diyos na po yung nakakaalam kung totoo talaga yung puso mo, tinanggap mo siya, nagpakubaba ka, humingi ka ng tawad. At ito na yung time, okay, na ikaw ay na-born again at totoong anak ka ng Panginoon. At ikaw ay saved na, ligtas ka na at sa langit ka na pupunta. Okay? At ang Diyos na yung nakakaalam mo. Kaya nawa, i-check natin yung ating salvation. Okay? Kung tayo ba iligtas na. Kasi napakahirap po pag sa impyerno po tayo namatay. Kaya I will always remind our video or our live na we need God. Okay? Kailangan natin ng Panginoon. Okay? Lagi po siya andyan para tayo po ay gabayan, iligtas. Kaya lagi po tayo mag-pray, tanggapin natin siya lagi sa ating buhay. Papasokin po natin ang Diyos sa ating buhay. Sabi nga, our doctrine, once saved, always saved. Kung tinanggap mo na ang Panginoon, ngayon, okay, save ka na. Hindi na yan mawawala. Paano kuya kapag nakagawa ko ng kasalanan? So kapag nakagawa ng kasalanan, ang gagawin ng Panginoon, papaluin ka. Okay?
Kung ikaw isang ama, di ba, kapag ang ating anak ay makulit, pinapalo natin. Ganon din po ang Panginoon. Ang Diyos ay ang ating ama. Okay, kapag tayo nakagawa ng kasalanan, papaluin po tayo. Okay? At pwedeng grabe, o kaya pwedeng patayin na tayo ng Panginoon. Makulit ka dyan, makalat ka dyan ha. So, kunin na kita. Pero ligtas ka. Kaso nga lang, so hindi kasi ganon yung gusto ng Panginoon. Gusto ng Panginoon ay mag-grow tayo sa pananampalataya, maglingkod tayo sa Panginoon, at tayo ay magpakumbaba. Okay? Kapag tayo nakagawa ng kasalanan, okay, hindi tayo, kumbaga hindi mawawala yung salvation natin. Ang mangyayari ay papaluin po tayo, at ang gusto ng Panginoon, tayo po ay magpakumbaba, humingi ng tawad, makita ng Panginoon yung ating puso na tayo po ay nagpapakumbaba at gusto natin mabago yung ating sarili. So, salamat po sa inyong panonood. Okay, God bless you always. God bless us all. And see you tomorrow. Tapos na po tayo.